wasn't ideal. At as this is pilot, siguro nakapa kayo. Nagkagulatan din. But we wish to continue kasi with this program as we believe that it is beneficial for our faculty in higher the faculty units to have experience in teaching in basic ed so that it's not all theoretical. Okay. We've already spoken with the faculty interns and received very, very good insights. Parang aliw na aliw naman silang lahat. Dami nilang na-takeaways. Parang gano'n. So on that side, parang doon nakita na namin na fiber is beneficial kasi sila, ang dami-dami nilang sinasabi. Natutunan nila at realizations. Now we want to hear your side of the story. How was it for you? Would you like to start? Daniel Day? Sino nga bang intern mo, sis? Professor Nelson po. I saw si Nelson. Okay. Ay, mamaya. Magsalita ka muna. Vicky, please take note that the write-up in this portion of our research will be taken care of by you and Steve Anafi. So, maybe you want to take down notes? Yes, although nire-record siya, baka kasi hindi ma-capture lahat. Yes, ma'am. Hi, kapatid. How are you? Kumusta na? Sorry. Hindi. Nakabala ka Ay, na. nag-demo kasi Sige, check ka na. at mayroon Dito. in-interview. I can stay here. Pwede naman. Kaya nag-iba ko rin Merienda. para pagdating ng Merienda. Kapatid, I'll just give a quick overview to Annabelle. So this is just a relaxed conversation on what happened. Kasi we had the focus group discussion with the faculty interns. Tapos, we learned a lot from their experience. Ang dami nilang realizations. Tuwa naman sila. Pero they had suggestions also on how to improve Fiverr. And now we want to hear your side of the story. How was it for you dealing with them? What adjustments did you have to make? And I guess we also want to know, was it beneficial for you? Did you learn something from that exchange, from that experience? And how can we improve Fiverr going forward? If we intend to continue with the program on term 1, ganun uli, 4 uli, isa. But I don't know the specializations yet, so depende kung sino mapunta, baka Filipino naman. But every term, we will have at least 4. So parang gusto naman namin makita how we can improve Fiverr. Kasi yun, medyo pinadali natin. Kasi it was towards the end of the term. Ang feeling nga ng mga faculty intern, wala silang closure. It's very true. Dahil hindi raw nila, lang sila na-evaluate ng mga bata. Tapos biglang nag-online, hindi na nila nakita mga bata, wala man lang paalaman. Kaya nga ang feeling na iba gusto nilang bumalik. Kulang talaga. Yung isa nagre-request talaga na, ma'am, pwede sa term 1, bigyan na po ako ng lagi daw load sa doon, sa basic ed. So parang nakakatuwa naman kasi nagustuhan nila, pero syempre, it can be improved, the implementation can be improved, and we hope to do better in term 1. Kaya ngayon pala, kinukuha ko ng listahan ng mga future Fiverr interns. Sabi ko, ipila na natin term 1, term 2, term 3 para ready na sila. Tapos, yung kanilang schedule, i-arrange natin ng maaga para maga lang, doon lang sila, hapon, ganito. And we also want to get feedback. Was 3 weeks enough? Was it too long, too short? And how can we improve? Like, baka may gusto kayo pang mga ceremonies na gusto nyo gawin. Like, how do we end their stay at CTL? Do you want to have like may deployment tayo pero wala tayong farewell choo-choo? Kasi nga nagkamadalian na at ganito. So, siguro now you can tell us, we can enhance the model
can improve for future and future interns, Pero more importantly, I want to know how much additional work was it for you? How much stress did it cause you? Are you still open to becoming a mentor in the coming terms? Or was it a big burden to take care of an adult intern? Sometimes the adults and even like older than you or something. Or was it difficult to mentor somebody who's much older than you and more experienced? So sige, we can start with so how was it for you? First po, parang if I'm going to categorize po yung naging relationship with Professor Nelson, the first one is yung pag-establish po namin ng rapport. So I think it's very essential. So na-establish naman po namin yun first day pa lang po. Kasi there are commonalities like we live on the same barangay. Opo, without knowing na magkabarangay po pala. Cavite. Opo, sa Molino po. Galing. So, and another thing is, mahilig din po siya magpasa ng mga anime. Oh! So may mga ganun po pala siya. So I think it's very important po. Then the second one po, in terms of the work naman po, hindi naman po ako nahirapan. I think what made it easier for me is that alam na po ni Sir Nelson yung lesson. Kasi that time, my discussion was all about hazards and earthquakes. So, quite familiar na po siya doon. So, I think very important na na-handle niya na po ata yung CPDM or yung Community Preparedness Disaster Mitigation. Of course, back then. So, meron na po siyang background po doon. So, in terms of the content, very familiar na po siya. We had a training on DRR in Tagaytay some years ago. So, kasama siya doon. So, ayun po. Siguro, yung talagang winner ko talaga po namin kailangan is yung pedagogy po. Kasi medyo mataas po talaga yung requirement po ng college and kailangan po nating ibabayad sa grade 7 kung paano niya po i-discuss yung disaster mitigation and also yung earthquake and all. So, kaya ang sabi po namin is, tingnan po natin, sir, kung ano yung pinaka-appropriate na lesson na kaya natin iturin, kaya natin ibaba yung pedagogical requirement. So, ang napili po namin is yung sa discussion ng SAM. So, yun po kasi pinaka-last na topic sa grade 7 po ng patanda. And I think the workout naman po namin yun kasi parang binigyan ko naman po si sir ng references. Yun nga lang po, siguro isa po sa mga challenges since back then po is nagkaroon na po ng heat index na sunod-sunod na po ng concerns. Medyo nahirapan po kami sa pag-design po mismo ng final PowerPoint presentation. So yung pag-prepare mismo ng instructional materials, yun po yung isa sa mga main challenges namin. Kasi hindi po yun yung ginawa po namin online, hindi po talaga yun yung intended na activity po namin. Oo. Sige, huwag mo muna ubusin lahat kasi may mga tanong sa Sir Alphonse. Okay lang, ma'am. Ano naman? Siguro mamaya Flexible na naman. Challenges. Although we're a bit flexible. Sige, thank you muna. We go first to Kim. So, Kim, general impression muna of your experience. Medyo iba, no? Pero fulfilling siya on my side. Kasi parang nagkaroon kasi ng shift ng relationship namin. Like, po kasi yes, for 5 subjects. 5 subjects. So, hindi lang siya isa. Hindi lang po isa. So, minor ka pala in Arthur Abulet. Oh my gosh. 15 units Hindi ko rin po alam. Kaya medyo shock din po sa akin nung nalaman ko na si Sir Art. Shock din po siya. Pero parang yung pagkakita ko po sa impression ni Sir Art na parang gusto niya yung magiging dynamics namin. Siguro it's because of the familiarity kung paano kami mag-work. Kasi aside from prof ko siya, so aside from the classes, we were able also to work din kasi in some of the projects here in Eden. Oh. And first fulfilling siya sa akin, parang medyo na yung imposter syndrome ko. Na parang I'm not worthy, ganyan. Pero through this project, parang na-medicate siya. Parang nagkaroon siya ng... May healing effect. May healing effect, ma'am. May healing effect siya. Tumaas pa ng konti ang level of confidence mo. Yun,
Personally, yes. And in my professional development, tumaas Naging yung estudyante niya, teacher niya. And then in terms naman po with sa klase na po mismo, and then in the preparation of our materials, well-read po kasi si Sir Art. Kahit po na sociology po yung kanya specialization talaga in the social science. And since that the content is history, world history po kasi. So, World War II, and he is really interested on that. Nakita ko po kung gaano siya ka-enthusiastic. Hindi lang siya nag-rely on the textbook that we have, but also na kinakalkal pa rin niya kahit yung primary sources, the videos, the audio-visuals. Yes po, ma'am. Then, pinapakita niya po yun sa class. Ang challenge po talaga kasi sa amin is, one, with the pedagogy po talaga. Yun yung pwedeng i-improve po ni Sir Art. So, kasi Sa'yo din, pedagogy. Okay. in history po kasi, meron po kasi talagang parang impression, general impression na, lecture, nakakaantok po siya kasi, ano po siya, information overload. Talaga yung nature ng history. So parang yun kasi din yung naging orientation ni Sir Art kasi more on college na yung kanyang experience. And then 1 year lang siya nag-basic ed. High school pa po yun. Then after nun, college na po siya. So panay lecture lang po talaga yung ginagawa niya. However, nung tinitingnan ko po yung lesson plan niya, yung tinitingnan ko po yung lesson plan niya, collaboratively po namin na babago or na-change, na modify po namin. Depende dun po sa naging impression po ng mga bata. One thing po na challenging po sa amin is the scheduling. Siguro mamaya na tayo sa challenge. Yes, Sige, po. impressions na lang. And later on, maybe we will ask you about how you assisted them in terms of pedagogy. Kasi lumalabas yung pedagogy. Ano? So, Yes. first we go muna to may kumare. Oo. How Kami was naman it ni- with Dr. Andrew Peña? Oo. Siguro kasi may edad na ako. Tapos, estudyante ko pa yung anak ni Dr. Peña. Hindi kami, yung relationship namin naging masyadong formal. Tapos siguro, we were waiting for each other. Sabi ko, sir, mag-ano tayo, magpo-postcon tayo. I would wait for him to kasi yung schedule pati kasi namin pagkatapos ng klase namin, may turo siya. Before our class, may turo din siya. Oh my God. Ganun kaya ang hirap So I would have to wait for I would have to wait for him to tell me kung kailan siya available for postcon. Unfortunately, actually, we did not have the chance. We did not have the chance to do a postcon. Pero, although may mga exchange of message lang kami, ganun, pero hindi yung talagang, sir, basta na yung ganito, ganyan. Sir, may ask for your lesson plan. Ganun. Tapos, babalik ko sa kanya yung lesson plan niya. Pero, syempre, nahiya naman ako sabihin na, sir, balik mo ulit sa akin yung revised lesson plan mo. Diba, yung ganun. Kasi nga, tapos, ang naging problema talaga namin is time. First of all, I only have 2 classes. 2 sections lang. Tapos, yung turo ko, yung araw ng turo ko, yun din yung araw ng turo niya. Tapos, there was even a time na he was supposed to be cutting the classes, pero nagkataon naman may kinasal siyang kapatid. Tapos nag-online na tayo. Okay. Talagang napakalaking factor yung time. At saka nakakabilis. Pero I'm glad na si Sir, I saw in him the willingness to learn, to really, siguro isang motivation rin niya, andun yung anak niya At nakita ko rin yung anak niya nag-spark nung nakita niya yung Talaga? Oo. Naging more active yung si Josephine. Kitang bigla. Oo. Katulad din ng sinabi nila, yon pedagogy ang problema. Ang nakita kong weakness. Kasi parang nahirapan siyang yung bang kasi language nga, the creativity that a teacher should exhibit Parang to be kulang. able to kulang. Kasi direct na siya magturo yung ganon.
Siyempre, iba naman siyempre talaga naman sa basic Oo. ed. Yun lang. Isang realization nila, sabi lang, naku, kailangan pala, very creative ka. Unlimited po sa classroom. Oo, yun. Parang nung una nga, parang pagle-lecture siya sa college students. Talaga. Oo, siyempre, yung mga bata, nakagano'n lang sa kanya. Siyempre, So, talaga pedagogy. Siyempre, kasi, ang laki ng shift na gagawin nila from college from tertiary level to basic ed. There was that willingness, but the time was so limited. okay. Oo. Yeah. Parang given yun, mention limited na siya. Talagang napaka-limited. But the experience handling the class, yung sa online teaching natin, he also experienced that. I just don't know if he enjoyed it kasi, syempre, pati yung mga bata, saka si sir, hindi pa siguro the preparation for instructional materials, ganyan, hindi pa ganun ka. Iba kasi sa college, Kulang pa. nakita ko. Oo. Sapat sa akin, hilaw. Para sa akin. If I would be asked kung pwede bang continuation, I would go for yes. Kung Continue willing siya. Kung willing siya. Siya ang ating, so hindi pa siya pasado. That hindi siya pasado. There was not enough time. Yes, there was not enough time. Oo, sige. Magandang point yun. Maybe Alphonse, you have a question? Basically po, they were sharing about their impressions. Initially, I would like to know sana yung impression nila sa higher ed faculty, which medyo nabanggit na rin naman. So, and there was parang na-direct tayo dun sa parang weakness at some point, yung pedagogy at some point, nabanggit natin. Weakness dahil nasa basic Nasa ed. basic, opo. Pero apart from that, ano po kaya yung something valuable that they were able to bring in the classroom, in your classroom? Apart from, so yun nga, anything na feeling nyo naging valuable sa experience na yun that they were able to bring in your classroom? Akin siguro po, since yung demonstration na po talaga ni Sir Nelson ay online na po talaga, nakuha ko po yung way kung paano niya po kunin yung attention ng mga students kahit na online. Paano? Parang number one po, yung parang usual thing na pag tumawag po siya and then he lets that student call someone. And then pag hindi sumagot po yun, or let's say hindi na unmute. So parang ang sabi po ni Sir Nelson is, okay, sige, take note natin yan. Si ganito siya mag-recite for the next time. So may ganun siya. So parang sabi ko, so yung mga students, Ayun ang natutunan mo technique. Parang may sinasabi siyang forced recitation. ako, ayun po, may ganun po kaya yung mga student ko po, pagbalik po namin, Sir, meron po ba tayong recitation kay Sir Nelson? Oo, sige, maganda kayo. Kahit tapos na po talaga, yung hindi ko pa sabi na tapos na. I think that's one. Kasi parang sa akin po, I see it like an effective approach pagdating po sa recitation po sa klase. I think isa po yung sa mga pinaka-valuable. Number two is yung pagbibigay niya po ng enough time. Kasi parang meron po siyang breaks in between. Like, every Tuesday po kasi yung 2 hours po na class. And parang ang ideal po sa amin is just not to really maximize 2 hours for a lecture ng online. So parang ginawa po namin is 1 hour and 30 minutes. Although yung 1 hour and 30 minutes is medyo mahaba na po talaga. Meron po siyang binibigay ng mga breaks. Pero during the breaks, parang asynchronous period po siya na mayroon silang short videos na 2 to 3 minutes na pinasanood as a springboard for the next chapter naman po ng discussions. Hindi siya body pedagogy. Oo, Parang may flip class. Pang ideal, pang gusto ko kasi talagang gawin ni Sir Nelson, it's like simulation po talaga ng impact ng SAN sa human beings, which is supposedly yung po yung gagawin namin sa face-to-face. Pero yung po yung na-come up niya po dun sa lesson na nagawa niya. Kasi kailangan po namin right there in there na mag-shift to online. So I think yung pong sa recitation and yung po sa asynchronous activities in between breaks, yung po yung I think kakita ko pong maganda po sa ginawa po ni Sir Nelson. Okay, so kahit paano may takeaway ka din. Yes po. Okay, how about you, Kim? Siguro po, ma'am,
dahil alam na po ni Sir Art yung content po mismo, nakapagbigay siya ng another perspective beyond what was written in the textbook of the students. So parang dahil nakapagbigay siya ng ibang perspective, so nakakapag-integrate na rin siya ng iba't ibang disciplines in the social sciences, especially sociology, anthropology, law, especially magdi-deal po kasi kami with the documents from the United Nations about the human rights. Then papasok din yung iba't ibang mga fields and disciplines in other subjects like the sciences kasi may mga armors, nuclears, gano'n. So parang nakikinig din sa teacher mo talaga. Yes po. And number 2, yun dun sa creativity ni Sir Art, na medyo natatawa talaga ako, to be honest. Kasi he really maximizes group activities. At nakita niya kasi with the observation from the class, kasi nakapag-observe po si Sir Art na klase ng face-to-face, then he was able to teach face-to-face, then shift to online. So, yung mga activities na yun, like yung thinking outside of the box, kasi literal, nagagawa kayo ng box, tapos sulat niyo sa labas, ano yung mga natutunan niyo na bago, gano'n. May ganun po siyang activity. Literal? Yes, hindi po as in magdodrawing ka lang ng box. Magdodrawing ka. Drawing na siya. Akala ko may box. No, akala ko ng box. And then may isa na medyo binigo ko siya. Kasi yung mnemonics ng about dun sa ano yung natutunan mo, ano yung gusto mo pang matutunan, ganyan. Yung KWL, ginawa niyang mnemonics sa pangalan ko. Wow. So, anong mnemonic sa pangalan mo? K-I-M. I forgot lang yung I-M. Basta No. K is knowledge. Knowledge. I is, nakalimutan ko lang talaga, ma'am. Hindi ko na Inquiry. Inquiry, parang ganon. So, parang naka-Filipino siya. Tapos, parang ano na yun synthesis na yun ng klase niya. Oh. Then, pangatlo is, nakita ko to sa face-to-face, hindi siya masyado evident with the online. How he treats the students. Mas ano siya, parang mas madali siyang makaklik Sa bata? sa bata. Siguro Mas because, madali kaysa sa'yo? Or, kumbaga dun sa level of exposure niya, kung halimbawa ina-expect ko na hindi siya madaling makakaklik okay. with the students, parang first meeting pa lang, kaya na niya. Siguro, friendly kasi si Sir Art, siguro Teacher niya, friend. yes, one of the, ano din siguro, ma'am, kasi yung anak niya, yung mga anak niya po kasi halos kasing edaran din, or mas matanda ng konti sa mga bata. Fatherly approach mo. May pagka-fatherly na barkada. Hindi siya nahirapan ka dyan. Yes, but at the same time, yung barkada and fatherly niya, may boundaries. okay. Doon medyo na sabihan ko lang siya na may nasabi po kayo na kung may sensitive in gender chuchu ay baka maano po kayo. So, iwasan na po natin yung paggamit ng ganitong phrases. Bakit na ng phrase yung sinabi? Nasa evaluation ko po kasi yun Basta may, oy, Miss Ganda, ganon. So, parang medyo na ano ko siya. Oh, okay. Medyo na pagsabihan ko si Sir Art. Kasi, yun dun po sa relationship, kasi paano ko po nalaman po, medyo chika. Kasi yung anak niya po ay dati pong boyfriend ng estudyante ko ng Philstad. So, kaya, saka nakwento nung estudyante ko yung dynamics nila. Ng father at saka nung anak niya, and then siya as girlfriend dati. So, kaya medyo nakita ko yun kung paano makipagsalamuha si Sir Art sa kanyang mga estudyante. And then, to be honest po, nung tapos na po yung fiber, hindi ko po kasi din sinabi na tapos na. Hinahanap siya ng mga bata. That's good. Hindi na impact. Ay, salamat. Umalis na. Pero nung una po, ma'am, ang sabi po, parang may narinig po, kasi nandun pa yung FS ko ng second term So, parang may nasabi yung mga estudyante ko, nag-grade 8, dun sa FS ko na, ano ba yan? Parang isang linggo lang magtuturo si Ma'am Kim, tapos meron na naman na bago intern. Pero after nun, parang sabi niya, nasa po si Sir Art? Nasa po si Sir Arthur? Siya po ba yung magtuturo? Aba? Hinahanap na si Sir Art. Then, Bigyan nga ng load yun. bigyan niya ng load sa FG. And then after po nun,
kapag post-con po namin ni Sir Art, parang nandun yung enthusiasm ni Sir Art na nag-enjoy siya. He recognizes yung mga weakness niya na, ay, medyo lecture yung approach ko. Paano magiging creative na parating sa mga bata para hindi sila matutulog on historical lessons. Open, Open siya. Although nare-recognize din niya kasi ang time po kasi talaga namin ay time ng siesta. 1 to 3 p.m. and 3 to 4. Mga bata. Antok po ang mga bata. Okay. Kaya na-challenge din po kaming dalawa kung paano magigising ang mga bata. Oo. And then nagising sila with the videos nga lang na kahit na rated SPG dahil po sa karahasan, dahil gera, hindi namin nakakalain, doon pa mag-e-enjoy yung mga bata. Oo. Habang May sa mga Mars, learnings ka rin pala by Yes. watching here. yes po, ma'am. Okay. Sige, thank you. At naman tayo kay Kumare. Well, I'm sorry, I do not have the those things that they ano. Kasi napaka-limited nga nung aming naging meetings. Siguro, With grade 7, I think he was able to handle the grade 7 only once. Ay, ganun. And then sa grade 5, kasi nag-observe siya eh. Observation, and then teaching, and then online na. The next, kasi nga may klase rin siya eh. Oo. Tapos yung sa hapon, yung sa aming grade 5, observation, he had his first teaching, tapos isang online. Kung babalik siya ay final demo, walang masyadong yung interaction with the Twice students. din lang. Yung first time na mahawakan niya yung mga bata, hindi pa sila magkakilala, hindi pa maka-interact yung mga bata. Plus the fact that they know that he's a father of one of their classmates. Yung medyo aloof sila and alam din nila na professor siya. And on. Medyo, well, it's not something valuable, but I hope that for him, say for instance, yung paghanap namin ng material, kasi we are not using a book. We are not using a specific book for our grade 5. So, he had the liberty to look for material. Yun nga, hindi namin pag-usapan eh. Yung material na pulot ni Sam. Yung una mahirap, hindi appropriate do sa aming level. Yung pangalawa ay something that is related to Christmas naman, which is out of the season, yung ganoon. Pero hindi na namin na proseso yun. At saka, ayoko na rin namang, yung tatawagin ko siya for a conference, tapos hindi masyadong positive, baka ma-discourage siya. But I saw in him the willingness to really, to participate and to learn from the program. Yun lang talaga, very limited naging time namin. Plus, kasi ngayon yung dadalawang sections namin. He injected hindi kasi ako nag-start with the prayer, but he did. And then he had the singing, a Christian song. Medyo nag-inject siya ng isang, may session kami na pinakanta niya yung mga bata, na-enjoy yun ng mga bata. Pero other than that, wala na masyado. Kasi he went straight to the lesson. Lecture. Oo. Although from time to time, we would call some students. Pero yun nga kasi, hindi namin masyadong na yung interaction sa mga bata. Dahil sa Pero ang dami ding realizations ni Sir Peña. Sabi nga niyo, ma'am, hirap pala. Ang hirap pala ng sabi niya, iba, masyado palang iba, sabi niya ganoon. Sinasabi niya sa amin eh, parang ngayon ko lang na-realize ang ibang levels of maturity ng mga bata. Sabi niya, may ganito, may ganyan, may ganyan. Parang iba daw. Oo. Yun din naman, nabagit niya rin sa akin yun. Kasi we would talk, pagka palabas na kami, ganun lang. Pero we did not have the formal post-con, similar to how we do things with practice teachers. Yes, Wala na dapat kailangan mangyari ito sa susunod. Oo, talaga. Kaya ako, I'm still willing to have him and if he still wants to. Oo. Para Ang intern mo, gusto ng regular load to. Oh, nice. Sabi niya. Makakala niya, lang.
Regular load na basic ed. Hindi niya alam na in the basic ed ay with 30 self-study students. Hindi niya alam, nagkakapal yun. Yung may isa daw siyang load na laging nandun. Ito daw. Parang, It keeps them young. Slightly. Sir Alphonse. Okay. If you want to stay young, join us. Hindi po ako pwede magturo sa feeling maiksi ang pasensya ko. Yes po. So, on haba. Okay po. Sige po. So going back po, we were thinking that your involvement with them was sort of a partnership at some point. So I was encoding a while ago na what do you think was your major role in that partnership, or maybe to make it more specific or something, parang if ever you were really in the parang teaching them or something or mentoring them, what can you give us an example of what you taught them, what to do, not to do, mga reminders if ever, so something like that po on that aspect. Saan po siguro sa relationship po namin, Sir Nel, so parang hindi po siya mentor-mentee na relationship. Okay. Establish po. I think very important po na consider po namin number one is yung pagiging colleagues po namin. Colleagues. Of the same specialization. Parang feeling ko doon po na-connect na po ata lahat sa amin. Siguro parang hindi po siya talaga mentor kasi parang it's just me like a peer na nagsasuggest sa kanya. So po, Peer hindi po talaga siya learning, like, peer kasi teaching. po pag sabi mentor-mentee, there's something in authority. Mhm. Parang wala pong ganun. It's like a peer lang po talaga yung sa amin. Siguro, what could I share doon po sa relationship na na-establish namin and doon sa guidance na binigay ko po sa kanya? Sobrang transactional po namin ni Sir Parang like, meron po siya nakukuha sa akin pagdating sa mga comments po doon sa kanyang lesson plan. Although yung aming pong transaction is usually email po talaga siya or like sa messenger. Kasi since yung kanya pong demonstration ay online na po talaga, 2 beses po siya nag-demo online kasi na-happy po yung discussion. So, yun po sa Google Docs po. And then, tinitake niya po talaga yung mga comments ko po. At nakita ko po na-consider niya yung mga comments. Siguro po, may portion lang po doon siguro na nakita ko na parang on my end, nakalimutan ko rin po siyang i-remind. Yung siguro po yung sa PowerPoint, kasi yung sa PowerPoint po ni Sir, I think it's like a lapse on my lapses po yun sa side ko. Kasi yung sa PowerPoint niya po, medyo maikli po siya. Tapos parang sa isang slide, there are a lot of concepts na na-discuss niyo po. Heavy. Opo. And hindi wala po siya mismo sa slide. So parang yung mga bata, sabi ko sa kanila, mayroon namang recording ng lecture, balikan niyo na lang if kailangan niyo mag-take. So I think yun po yung I think nakalimutan ko pong sabihin kay Sir na nangyari po dun sa discussion. And after po noon, nag-thank you po sa akin si Sir, and I think valuable po na na-realize ko na I was able to impart something valuable sa kanya po. Yung sa pagkakomment ko po sa lesson plan, yung alignment po ng objective doon sa SDG kasi GSED din po yung pina-follow. Tapos yung tawag dito. Input ka sa pedagogy. Opo. And even the assessment din po. Siguro yun lang po sa part na yun po sa PowerPoint kasi medyo kinulang po kami sa oras sa pag-check. I think yun lang po siguro yung pinakakulang. Pero all the rest naman po parang tinig po talaga ni Sir Nelson yun sa kanyang practice po sa demonstration. Okay, thank you. Siguro po yung sa amin po ni Sir Art, yung relationship po namin, it's beyond mentor-mentee. Kasi katulad ng sabi ko po kanina, nagkaroon ng transformation relationship na namin, na inugat pa since 2016. Ayun. So parang yung naging relationship po namin ni Sir Art in this project is more on collaborative. Kasi ang aming discussion of the strengths, the weaknesses, yung experience niya, yung processing of experiences niya, at saka sa akin. Kasi nagiging open din po ako sa kanya on my experiences with him
And then siya is naging open din siya on his experiences in teaching basic ed. So, dahil po dun sa free-flowing na discussion po namin, parang dun po, dalawa po kami nagkakaroon ng realization, points for improvement, what should we strengthen, then how we should, if I can use the term marry, the integration of the different disciplines in the social sciences, and also to marry creativity in teaching and in the pedagogy. But same po as Sir Dan, labs ko rin po talaga ay PowerPoint presentation and IMs. Kasi medyo nagka-cram na po siya lagi kapag gumagawa ng IMs. And then yung schedule talaga and time. Kasi medyo hectic po din kasi yung schedule ni Sir Art. So, makagawa lang siya ng lesson plan Friday. Okay. Friday night. Papasa niya sa akin ng Sabado ng umaga or ng hapon. At checkan ko na Sabado ng gabi, gagawa lang siya ng IMs ng linggo. Klase na kami ng alauna ng Lunes. Okay, so mamaya mag-suggest kayo ano ba ang magandang timeline. Oo, Timeline. Yeah. Hindi na mangarag-ngarag tong ating mga parang dapat may common free time. Yung Yes. mentee at saka mentor. So, yun lang naman po muna for me po. Para talagang may time for discussion Yes. before and after. Processing. Oo. Sa akin naman. Yes. ano yun, ano ang na-share ko kay Yung relationship namin ay very professional. Professional. Oo, kasi yun lang kami nagka-work together. Although, maliban sa aming mga problema sa scholarship namin, ay kayo lang kami nagkasama ni Dr. Kenya. Tapos yung mga parents siya ng estudyante. He would not ask questions. He would ask questions pero limited lang kasi when it comes to siguro that one thing that he perhaps learned ay yung sa lesson planning ng sa basic ed. So, tinuro nyo. May lesson plan kasi siya. Nice ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman talaga sinabi, sir, ito yung dapat mo gawin. Pero at least, there was a change in an improvement in the final plan that he made. Okay. And then, looking for instruction, yung materials to use. Kasi kami, halimbawa, ang lesson mo ay, ano bang lesson mo noon? Writing kasi yun eh. Feature writing. So, dapat hanap ka ng feature article. Any article that you can use for the subject matter that is appropriate for the learners. Yun. Yung unang niya, kita niya, hindi pa pass, hindi po pwede. Yun. Pero siguro that is one thing that he perhaps learn na dapat i-adjust to sa level ng mga bata at saka syempre doon sa appropriateness to the subject matter. Wala kaming hindi naging, I would not say na hindi friendly, pero hindi rin naman unfriendly. Very professional talaga yung naging relationship namin. Kaya siguro kulang talaga eh kasi I wanted to share something more, and he also wanted to learn more. Parang bitin. Bitin na bitin talaga. Nagkataon pa nga kasi na nagkaroon kasi na ng family affair. Babalikin. Kasi di ba volunteer naman siya? I think willing naman. Narating nga siya, pawis pa siya kasi from his class to our class. Gano'n nagpapawis siya. Sige. You have other Parang mahalaga yun the willingness to. Medyo nako-cover din mo pati yung challenges din na mention na rin po. Siguro, if there are comments na lang. Pero meron ka pa ba? Ay, ang dami yun. A number. Very brief lang na responses. How would you describe your mentee in terms of their attitude? Although napapanggit nyo na rin sila. And what do you think would make a good faculty intern? Na kailangan, siguro pag nag-orient kami sa kanila, that we should be able to tell them na
for this fiber model, for your immersion to be more effective, siguro you need to observe this and that. So ano sa tingin niyo yung mga katangian that fiber intern should have or should demonstrate? Ano yung mga reminders na kailangan ibigay namin sa kanila before they go CPM? Siguro sa akin to, number one is yung exposure nila. I think before going to the actual demonstration teaching, I think yung micro-teaching, para meron po sanang level of like involvement sa mga students and familiarity. So you mean mag-micro-teaching muna sila dito sa college bago pumunta doon? Or baka po siguro... But they've done a lot of micro-teaching. Siguro, baka yung partnership, yung half of the class ay half of the lesson ay ikaw muna, tapos Yes po. itutuloy niya. Merong Team Teaching. So should start observation and then may team teaching. Participation before being full blown. Okay, sige. Kahit isang team teaching lang siguro. And how, alam ko, iba yung tanong ko kanina, pero how long would that last? Like, do you want 1 week observation? Hindi naman. Ay, sa akin. Mga 2 days observation. Kahit one Pwede- session lang na observation. 2 days And then, team teaching. And then 1 day observation. 1 day observation, is that enough? Or 2 Minsan po days? kasi din, yung, like for example, sa case po ni Sir Art, nag-request pa po siya ng more time. So, siguro extendable okay. time for observation po. Okay. So, a day to a week A day to a week. observation. Depende sa level of confidence na ng Yes. 1 day to a week. Okay. Observation. Then the next week, team teaching na. So, ang nababasa ko dito sa inyo, you are more open to customized model for each faculty intern depending on their level of preparedness, confidence. So po pwedeng sa'yo 1 day lang, pwedeng mag-go na siya sa team teaching, tapos papakiramdaman niyo yung progress, tapos pwede na mag-solo, ganun ba? So not necessarily nakakahon. Oo, hindi siguro. Sige. Depende sa kung anong Sige, so Yung depende readiness sa and decision ng dalawa. readiness. Mm. Kung ready na or hindi pa teaching muna. basta required na may observation. Kasi parang importante po yung familiarity po sa student. Kasi baka kung sumusunod po yung mga students sa kanila dahil hindi po sila familiar dun sa teacher, parang hindi po ata natin makikita talaga yung mahirap i-evaluate yung effectiveness kung yung mga bata sumusunod talaga po. Kasi parang sa amin po, comfortable na po yung mga bata kahit pa paano, parang familiar sila, ito yung gagawin ni Sir Enford. So pag may bago po silang teacher na nakita, baka po, okay, we have to follow religiously kung ano yung sasabihin. Parang pag the more na nakikita na nag-observe at na-embed yung faculty intern doon po sa routine po namin, parang feeling ko mas lalong magiging familiar sa So, importante yung at least mga 2 days na observation para makita lang niya yung routines. Yes po. Everything. And yung familiarity. Tapos, saka pa yung mag-team teach. Opo. Tapos, the following week, bahala na kung ready na siya. Okay. So, any other Siguro po din, yung ano ba, you can also talk about the personal qualities or professional qualities na sana dala-dala nila when they go there para mas maging maganda yung experience. Okay po. Din siguro po, pwede, ang suggestion ko din is magkaroon din ng time for teaching assistant. How is it different from team teaching? Siguro po, ma'am, yung mas exposed, mas ano po siya, mas mababaw po muna siya kaysa sa team teaching. Teacher na yan, hindi Teacher. practice teacher. Siguro, ma'am, depende sa need. Hindi, kasi ano natin kapag Faculty. yung mga Yung colleagues na kasi. Oo. Hindi pwedeng ganun. Sige po. Okay na yung team teaching. Siguro yung team teaching po. Sige. Pero po yung sa qualities, ay siguro po is number 1, they should be empowered, not just professionally, but they should also be empowered within themselves na kaya nilang ibaba yung kanilang level of expertise and
yung kanilang expectation sa basic ed, from college to basic ed. And then, number 2 is willingness to. Kasi may mga times na baka makaramdam po sila na baka mabasag yung ego nila. Ano nila sa basic ed. So, kailangan nila ng may basic ed. humility din. Yes po. Hindi, sa akin naman. Pero, kasi di ba, voluntary naman yun. Yes. So the fact that they Yes. volunteer, ibig sabihin, ready Ready sila. sila. So hindi naman siguro, Hindi naman malaking issue. or kasi, Pero ano pa yung iba nilang katangian na dapat? palagay ko Or yung, reminders dapat sasabihin natin sa kanila before they go there. siguro yung, hindi ko naman sasabihin, ito ay hindi humility. Kasi ako on my part, I would wait for his questions. I would wait for him to ask for Why assistance. do you do that? Sige, babalikan na pa mamaya dyan. Ano yun? Why do you do that? Why do you Which wait? one? Why do you wait? Should I Why wait? do you wait? Yeah. What do you wait for? Kasi magka-level kami eh. Yung, ayoko yung, Yeah. oo, iniingatan ko ba yung, So does that hamper your mentoring style? I mean, if it were a It student would. teacher, yeah, somehow, madali sa'yo sabihin, oh, ganito ha, ganito. ay, hindi naman, pwede ko sabihin sa kanya, kasi katulad ng sir, magpo-postcon tayo. Syempre, hindi ko didictate sa kanya kung kailan kami magpo-postcon. Hindi ko rin sasabihin sa kanya, sir, ngayon na, yung ganon. I waited for him to say, ma'am, kailan tayo magpo-postcon? Or ma'am, ready na ako for postcon. O kaya, ma'am, pwede na ba pwede na ba itong lesson plan ko? Saan ang weakness ng lesson plan ko? Yung mga ganoon. Sana magtatanong sila kasi ang hirap hulaan kung alin yung hindi nila alam. Ang hirap, yung mga ganun. Kasi teachers na kalaban namin sila di ba? Gusto niyo bang mag-needs analysis muna tayo kung hindi nila alam? Ang hirap mong tansyahin kung Anong weak oo. point nila? Tapos, di ba, siguro dahil may edad na ako, ayoko yung, nag-iingat ako na i-point out na ito yung, dapat palitan mo to, ito dapat yung things that we ordinarily do to our practice teachers, hindi namin magawa. Hindi ko magawa sa kanila. Did you feel that na nahihirapan kayong sabihin ng what normally you would say to a student teacher just because they are your former teacher? I think parang in terms of like po yung gustong i-comment, parehas lang po. Siguro yung approach po and choice of words. Yung po talaga yung So, paano ka dito ngayon? What do you call him? Sir po, sir. Sir po, Nelson. po, Sir Nelson. Nasaan tawag mo kay Sir? Sir. Yes, sir. Tawag mo kay I do. I call her Sir. sir. Oo. Yung, Ang tawag hindi nila sa nabasag inyo, yung Sir, Oo, ma'am. mas maganda Nagigets sa ko, yeah. Ang tawag niyo sa'yo? You were waiting for him to reach out also. Madalas Parang mas open siya. Oo. Yung ma-feel ba namin na mayroong weakness na gusto nilang You work out. mapag-usapan, So, would you think that, like, at the start of Fiverr, would you like to have a sit down and say, what do you think are your needs? What do you want to learn from this experience? Where do you think you would need more assistance? Yeah, and, Gusto niyo magkaroon ng ganung sit down? and how do you want us to work together? Oo, siguro Na yung ganun, ganun. parang O kasi, hindi setting na namin, expectations, ano? Parang yung dynamics nila. Dapat sa importante yun, ha? yung openness ba, Oo, makita we set namin how open. expectations at the start na tapos openly lay down nyo lang yung ground rules yung dalawa. Pero Yes. siguro ground rules of communication. Who will start? Who will set the schedules? Who will do this? Siguro, Makakatulong din, Doc, yung operational definition natin ng mentor at mentee para at least alam natin yung roles at responsibilities. Sino yung magtatanong, kailan ka dapat meron kayong Meron rules. tayo. Thank you, Art. Actually, I sent him a copy. Kasi hindi ko masabi, sir, dapat na tayo. Dapat mag-press ko yung ganon. I sent him a copy and I waited for him to tell me, ma'am, ready na ako. Pero napakaganda nitong feedback nyo kasi the next time we orient,
Alam na namin gagamit. nagsasabihin, ito dito, lip service, you need to service kasi ganito. Specifically talaga hinanap ko yun at sinend ko yun kasi nga parang gusto ko sabihin, sir, kailangan, ang dami natin dapat i-fulfill na mga responsibilities ko at responsibilities mo. Pero siguro, had we, in the time we were longer, siguro we Kulang would be talaga. able to do. Kasi nakita ko naman ng willingness niya. Yun nga lang talagang, hindi na-develop ang relationship na So, kulang talaga. How about the lesson planning? Ano ang weakness nila doon sa lesson plan? Sa akin po, Familiarity with the format lang or to the entire process of lesson plan? familiar naman po being si Sir Nelson po. Siguro po yung alignment lang po talaga. Yung objective to assessment. Hindi siya hindi masyadong observe yung alignment. Pero Opo. how do you mentor? Yun po, sinasabi ko po na, sir, ito po ba ay directly na sumasagot po sa objective? If we try to interrogatively to transform, let's say, yung objective po, pag ginawa natin patanong, sasagutin po talaga siya ng assessment. Parang ganun po. Okay. Good. Tapos, Sa akin po, yung lesson plan po kasi ni Sir Art, dire-diretso lang siya lecture. As in definition, ano yung mga nangyayari, tapos, inorient mo Ending. ba siya sa lesson plan? inorient ko naman po siya, binigay ko po yung copy of the lesson plan. Binigyan ko po siya ng example ng lesson plan. So parang ang mga screening po namin is that yung flow po mismo of the discussion na, Sir, you need to ask questions para mapukaw yung yung interest ng mga bata at saka ma-form yung curiosity. Then, aside from these questions, ito ilalagay mo sa PowerPoint. Pero, kahit na ito yung nakalagay sa PowerPoint, kailangan makapag-form ka din ng questions within your mind based doon sa tanong ng sagot ng mga bata. So, medyo na-challenge siya doon, number 1. Number 2, yung sa objectives din. Kasi parang may times na nag-discuss po kami na kailangan palitan ninyo yung verb kasi hindi siya nag-reflect doon sa pinopose ninyo na flow of the lesson. And pangatlo is the integration of GSED. Kasi yun yung medyo lapse din po namin. Yung hindi agad din na, since na-orient yung mga yung mga interns on GSED. Yes. Okay. Saglit lang pagpirientahin niyo muna sila after. Opo muna. And then, dagdag ko na din po yung kanina. Siguro, it's because may different phases po of intimidation between yung mga interns po natin and then us. Kasi like, for example, kung kaya naman Palmeri po, it's more on professional. Ayoko nang sabihin kasi dinilatap ako ni Ma'am Palmeri. Sabihin na po natin, parang may similarity po sa amin ni Ma'am Bibi. Para sa Ma'am Palmeri. Tapos yung example lang. Tapos yung intimidation na meron sa amin po ni Sir Art is that, estudyante niya ako dati, so siguro nahihiya din siya sa akin. Then, siguro there are many phases po kasi of intimidation na siguro pwede din po natin na ma-eliminate before they really go into immersion sa basic ed. Kasi baka na-intimidate na din kasi sila eh. Pwede kasi po yung maka-affect on their self-confidence. Yeah. Pero so far, ano naman sila? I think they got away unscathed. Yes. Wala namang negative silang experiences. Aliw na aliw naman sila. Parang maganda din kung bro yung relationship walang na-establish before. Like, for example, sa amin po ni Sir Nelson, parang we started from scratch. So parang wala talagang level of intimidation sa amin. Talaga from the very beginning. Parang siguro na intindihan ko yung sinasabi ni Ma'am Kim na kasi meron silang na-establish ng relationship Then eventually parang drastically we have to change that one. Ako naman din yung magiging mentor. Siguro po doon ang galing yung level of intimidation. Pero na-enjoy mo ba experience? Na-enjoy ko po din. Since hindi ko naman po naging professor si Sir Nelson before, parang naging madali sa amin yung kwentuhan. Parang normal. Tsaka madala siya sa atin, ano? Lagi po siya nauuna. May mga nandun po siya. Gusto niya talaga. Dating po na 7 a.m. po yung Yung palang request nga nila full day. Dapat daw for the entire week nandun lang sila para kasama daw sila sa faculty.
Yung talagang immersion, ma'am. Practice teacher. Yes. Tapos sa Aling Gonzales, gusto daw nila Yung may kasama. dynamics At gusto talaga. nga nila yung tutulong din sila sa activities ng mga Mm. bands. Parang sana daw totoo. Actually po, Mapun Di, talaga may yun. time po si Sir Art na hindi niya po pinuntahan yung klase niya just to observe. Oh. Yung isa grade 5, yun yung tumama Ah. sa klase niya. So, hindi niya pinasukan yung grade 5. Nagbigay siya ng inconstance and then nag-observe siya. Oh. So, nung nakita niya yung grade, sabi niya, ayoko sa grade 5, sa grade 8 na lang ako magde-demo. Masyado pinost po kasi elementary. Maraming tanong. Daming tanong. How about you? Sa lesson planning, yung unang lesson planning, sir, napaka-direct ba? walang arte, siyempre iba sa bata. Kulang, no? Strategy. Kasi hindi yata si sir nag-ano di ba? Hindi eduk Oh, yan. hindi siya eduk Talaga, hubad na. So gusto nyo ba, meron muna silang parang short course, maybe like a day's training on strategies bago namin sila ipadala sa Hindi naman siguro strategy. Siguro yung lesson planning, familiarization lang. Although I gave him a So copy. parang meron silang orientation. Di ba meron tayo Kasi ganyan, meron kami, bago diba? tayo nagde-deploy, meron muna silang Yun, orientation, oo. review ng mga basic. Baka kailangan natin ng ganun, mag-attend muna sila. Siguro, oo. Turuan muna ng lesson planning. Pero, Tingin ko oo. siya din po in terms of pedagogy, po sa basic din, parang kahit short lang po siguro seminar about Oo, pedagogy. ganun tayo kahit one day lang sila na may magdi-discuss ng lesson planning, may magdi-discuss ng Nature ng learner. classroom management. O yun, magandang income Kaya yun lang- sa ating model. makasagot ako din. Ang lesson planning kasi iba yung sa science. May konting pagkakaiba sa science, sa social, sa English. Kapag, Yung general lang Oo. inaamo. Oo. hindi, siguro kunyari ay, yung Sa English. orientation ay with the mentor na. Oo. Ganon. Parang direct teaching na ba? Oo, how to pero write. outside of the classroom mo. Parang, Sige. Oo. Sige, that's Masasagot ito ng oras eh. hindi effective yung I gave you my copy. Hindi Kasi, effective. Sige, that's a good idea. Okay. Any other suggestions? Parang to katulad improve? ng sinasabi ni Sir Daniel kanina na para tuloy ma-discuss din how are you going to align yung objectives mo with your materials, preparation of materials, activities, then assessment. Siguro Lahat yun. bigay muna tayo ng series ng orientation. May mag-orient muna ng taga-prof ed, tapos mag-orient kayo bago sila talaga pumunta doon. Kailangan may pre-immersion. Parang tawagin natin pre-immersion seminars. Mag-ano muna Orientation. sila. Tapos sama na rin natin doon yung konting needs assessment para alam namin kung saan yung Sige, Kulang. mag-needs assessment. Oo. Sabi na dumadami namin. Pero ang tanong ko lang, how much heavier was the workload when they were there? Malaki ba siyang impact sa inyo? Yeah. Nahirapan pa kayo na nagtuod sila? Pagdagdag. Dagdag trabaho. Pagdagdag trabaho. Hindi naman po siya significant po na talagang Hindi naman. additional. Kasi parang, as compared to like, pag may kasi may film study kami. Opo. Mas madali po kasi ito nasa field na po sila. So parang medyo may idea na po sila. Hindi po sila nag-start from scratch. So medyo madali na. Hindi na, meron po additional pero hindi po ganun significant. So okay na lang yung 1 MDL, 1 unit MDL pag kayo ay mentor. I think so. Kasi binigyan ka ng 1 unit MDL, di ba, as a mentor? Binigyan ba kami? Oo, mayroon yun, SO. Yes. Pero kung napasa nyo na ang inyong Parang hindi sa Hindi SO nila po na-aware? ba? Oo. Kasi may ano na po kasi sila, may mga MDL na Sa susunod, pero nag-agree na tayo na nakasali Kasali ko siya. sa 1 unit MDL. So, ang SO mentee, ba? ang intern at saka mentor magkakaroon ng 1 unit MDL for the time na timer. Kasi Perfect. straight na yan, pag may alaga ka, you can have one. Kasi kung yung time naman, kung meron talagang adequate time doon sa program na to, extra time talaga din naman sa amin. Kasi, checking up. oo, dati halimbawa ako, dati ko lang lesson yun eh. I-improve ko na lang, kaya i-revise ko na lang yung material ko, i-revise ko na lang yung quiz ko. Pero ngayon, i-check ko. Ibabalik niya.
Tapos check ko na naman ulit. So, dagdag din. Anyway, how was the feedback from the students? What did Wala. they say about wala silang feedback? Kasi mga bata naman natin, sanay na kung sino-sino lang nagturo sa kanila. Yes. Araw-araw iba-ibang feedback. Except na hinahanap siya. Hinahanap po si Oo. Okay. Pero sa tingin nyo, they have more to learn talaga. Kulang pa. Oh, If they are Yes, serious it in would the have basic more. care, Okay. What so would much be... more. Sorry, mga patapos na ito. Florence, kumakain ka pa? Mga 5 minutes na lang. Oo. Ano pa ang pwede nating improve dito sa program? Like, how much time do you think they need? Yeah. So, meron tayong 1 week na observation team teaching. Tapos, gano'ng haba ang immersion? Do you think they need full 2 weeks of immersion or 3 weeks? Tapos, meron tayong closing na week. Yung parang, doon mag-wrap up, mag-evaluate sila ng mga bata or ano. How do you see, what is a good immersion Yung for our timeline. faculty? Before we answer that, ano ba yung in-expect natin na ano? Do we expect them to be able to teach, like, to be able to handle really basic ed class, or just for them to have an idea of how things are done in a basic ed classroom para pag nagturo sila sa Both. Kasi we want them to have a feel of, to have a good understanding, a deeper understanding of what it's like to teach basic ed students. Kasi most of them had zero experience. At matindi ang kanilang realization. Sana marinig nyo. Pag nag-fiber forum tayo, maririnig nyo ang mga sasabihin nila. Na ibang nakikita nila, kasi ngayon, dati theory lang sila, lahat lang libro. Pero ngayon, nung nahawakan nila mga bata, ang dami-dami nila realizations. Akala niya siguro ganun lang ka-exit, pero ang kanilang reflections, kahit kay Andrew, ang dami niyang reflections. So, we want them to have that connection between theory and practice. And hopefully, kasi sabi nila, mukhang may impact ito in the way they will be teaching in the future. Yeah. Pati yung strategies sila, nakita raw nila very deficient. So ganito. So they will now be more on the lookout for more engaging strategies. But having said that, it's not just about understanding. Sana, they will also learn how to manage talaga. Kaya meron tayong demo teaching in the end, we want to see them doing a good job at it. Yung makapag-manage sila ng maayos, nakita natin nag-i-engage sila, they just go through the rigors ng ipampa-approve nila yung lesson plan, especially for demo teaching, na para maayos ang kanila. Para mas may understanding sila of what pre-service teachers go through to become a teacher. Kasi itong mga wala. para may bigay nila yung needs ng mga bata natin. Yes, oo. So, do you think they need 3 weeks? Kasi we can make this as like a 6-week engagement. 1 week preparation, tapos meron silang 3 weeks na actual teaching, tapos wrap up, parang Ando na yung final demo. nandun na yung final. Tapos yung mag-evaluate sa mga bata, mag-closing program tayo, something like Saka that. mag-process kayo. So 1.5 months, would that be good? 6 weeks? 6 weeks. I think so. That's one of Okay. that's 1 quarter for us. Oo, okay na yun sa kanila. That's 1 quarter. Sige. Din, ang naisip ko lang, kaya pinupost ko yung MOA natin with DO. Oh. Maganda talaga ma-experience nila yung reality din talaga sa labas eh. Kasi ano po talaga, pagka doon, nakikita talaga nila pati yung hindi lang isa ang magiging klase nila, kung may half day silang free time or 3 hours, lalo na kung sa Aurelio lang naman, pwedeng maka-attend sila ng 3 klase. Kasi talaga po sa CTL, limited kasi isa lang ang section per grade level. Then may online po eh. So not unlike sa full na talaga ang face-to-face. Sige ma'am, assignment mo yan. Actually din, lumalakad na po yung ating MOA. Naka-process na po. Pinapalo po Sige, kay subukan natin. Ang ibig sabihin niya,
is it a part 2 of what we're doing at the ITL, or it's pareho na Oo. We're in exploring different that. settings? In-offer ko yan na option sa kanila na sino sa inyo ang gusto Ang gusto nang lumabas. lumabas. Now, I will offer it again very soon. Mm. Tatanungin ko ulit sila kung sino gusto mag-part 2 sa labas. Mm-mm. Pero po, pwede rin natin i-offer kahit sa bago. Oo. Sino mas malakas. Hindi rin required. Oo. Yes. Kasi meron naman papasok ngayong term 1. Mm-mm. Basta mag-MDL kayo pag may assignment sa inyo. Pero we will make sure na prior to the start of the term, identify na natin kung meron kayong mentor o wala. I'm third kung wala, yung ganon. I-identify natin, kasi ayusin na natin ang schedule na hindi talaga babangga sa college. And siguro we cannot have it during the first term when we have hundreds of field study students. First Oo, term, hindi oo. pwede. Kasi, Oo nga. halimbawa ko, last term, I had 34 Mm-mm. during the first term. Naku pa, So, isasaksak. anong term lang ito pwede? Second Term term. Okay. Yeah, term So, 2 and i-push natin, ma'am, na mag-first term sa labas tayo. Sige po. Sa labas Kasi tayo. term 2, ma'am, is already next year. Oo, kasi kung hindi pwede, mapuputol yung ating Kung fiber. magpe-first term tayo din, okay, kasi ang lalabas na ngayon first term natin ay early childhood na almost 100 lang. Sige, pwede tayo Parang pasigyan. medyo delikado naman tayo ng second term kasi yun ang 600 na ilalabas. So, pero possible pa rin kung ilang piraso. Kailangan makapili tayo na magaling na mentor sa labas. Makikiusap po tayo sa principal din. Para ano. Opo. We will talk Apat to them na directly. estudyante lang naman. yung term 2 naman kasi natin, while we don't have the field study, kami naman ang laging nasa practice Kasi sa dami nga ng for our practice teachers. Okay, sige. So, maganda nabanggit nyo yan. We will look into that. Baka Yun din. mas reliable kung talagang doon tayo sa public school, ano? Kasi mukhang very engaged dito ang mga faculty sa CTL. Maganda sana kung makita tayo ng faculty sa public school from PNU. Yes. Ay, marami na. Mga alumni na. Sana yung mahingi natin sa mga principals. Okay. Saka ang inisip ko nga, Orolyo lang. Para kung may klase, malapit lang. And masaya. Sige. Masay. Tayo, Okay. ay masay. So, thank you so much. Meron pa akong sunod DFP. Maraming salamat sa inyo. Siguro, if ever nag-wrap up na kasi tayo, baka pag meron pa po kayo naisip na you thought na Magpadala pa. May Opo. reflection journal ba tayo ngayon sa kanila? yung ano po, mga interns meron silang reflection di ba Dapat last sa time? kanila din para kung Oo ano nga. pa yung gusto nila i-highlight at Opo. may reflect din sa Siguro po, mag-float na lang po tayo na additional, baka may hindi sila nagbanggit na for improvement pa, apart from the time. Kasi yung major, yung oras. Yung mga realizations nyo during the internship para lang ma-improve kasi ang idea natin to calibrate the model further para pag maayos na tayo, we can propose it to CHED na sana kahit sa ibang universities they could do this mga PEIs para maging national yung ano. And the campuses are also thinking of following our fiber model. Pero kailangan i-calibrate natin, enhance para alam na nila what to expect. Ma-prepare. Sige, maraming salamat po sa inyo. Thank you din. Next time na lang yung inyong mga tokens. By